Umalis ka na. Baka makita ka ni Mami dito. Ako nga pala si Josh, 25 years old. Binata at sa edad kong yan, nagkaroon ako ng asawa na 48 years old, si Rhoda. Hindi ko yon ikinakahiya at ipinagmamalaki ko pa dahil mabait ang napangasawa ko. Dahil sa byuda na siya ay hindi ganon kabilis na nahulog ang loob namin sa isa't isa. May isa siyang anak na dalaga. At yun ay si Sofia na 24 years old na halos kaedaran ko lang rin. Sa edad ni Rhoda na 48, hindi mo maitatanggi na kahit medyo may pagkakulubot na ang balat niya, talaga namang nangingibabaw pa rin ang kagandahan at alindog niya. Bonus na lang para sa akin na mayaman at napakabait niya. Siyempre hindi naman ako papatalo. Isa akong simpleng binata na pinipilahan noon ng karamihan sa mga kababaihan. Sa sobrang friendly ko, talaga namang aakalain ng iba na nakikipag-flirt ako sa kanila. Pero isang babae lang talaga ang bumihag sa mata at puso ko. Walang iba kundi ang asawa kong si Rhoda. Masaya ang buhay ng pagsasama naming mag-asawa. Kasal kami at tahimik na namumuhay, kasama ang anak niya kahit hindi kami ganun ka-close ni Sofia. Masaya ang buhay namin, lalo na pagdating sa sex life namin. Dahil masasabi kong talagang magana sa kama si Rhoda. Kaya naman ginaganahan rin ako sa tuwing kumikilos siya. Masasabi kong ibang klase talaga. Kung ako ang tatanungin, parang dalagang gumalaw si Rhoda sa kama. Sa edad niyang 48 ay talaga namang flexible pa rin ang katawan niya. At higit sa lahat, sexy pa rin ang kanyang pangangatawan. Hindi rin halata ang edad niya dahil sa mukha nitong baby face, dahil palagi siyang nakangiti. Kung titignan ko siya ay parang ang gaan-gaan ng lahat sa kanya at wala siyang problema. Pero kahit isang taon na kaming kasal ni Rhoda, hindi maiiwasan na marami pa rin talaga kaming maririnig o sabi-sabi sa paligid tungkol sa aming dalawa. Lalong-lalo na kung sa side ko lang sila titingin. Isang simpleng lalaki na inibig ng isang byudang mas mayaman pa sa akin. Ang madalas kong naririnig ay kung bakit si Rhoda pa raw ang pinili ko. May edad na at meron na ring anak na dalaga. Sana raw, yung dalaga na lang ang pinatus ko dahil pareho rin naman ang yaman na makukuha ko. At isa pa, binata naman daw ako at gwapo. Marami pang magkakagusto sa akin. At marami pa daw akong makikita na kaedaran ko. Minsan, yung iba naman ay sinasabi na deserve ko daw na magkaanak pa. Bakit nga daw ba ako pumatol sa isang menopause at hindi na magkakaroon pa ng anak? At ang pinakamalala sa lahat, mayaman daw kasi si Rhoda kaya nagustuhan ko siya. Sugar mommy ko raw na inasawa ko para makaraos sa buhay. At kapag nauna itong mawala ay mahati lahat ng ari-arian niya sa akin at sa anak niya ng patas. Sa totoo lang, masakit ang sinasabi nila. Kahit na alam ko sa sarili ko na hindi naman pera ang habol ko kay Rhoda, kundi mahal ko talaga siya. Hindi ko na lang pinapansin ang mga ganong bagay dahil sa araw-araw na ginawa ng Diyos, palaging ganon ang sinasabi sa akin o ang naririnig ko. Lalong-lalo na sa mga nakakakilala sa amin ng asawa ko, or should I say mga taong akala ay kilalang kilala na kami. Mabait si Rhoda. Isa siya sa napakabuting tao na nakilala ko, kaya nahulog din ako sa kanya. Kaya pinagsisilbihan ko rin siya na parang reyna pagdating sa bahay namin. Noon ay isa akong may-ari ng bigasan dito sa palengke ng Cavite. Nakita ko si Rhoda dahil siya ang supplier ko ng bigas. Palagi kaming nagkakabiruan, kaya pareho kaming nahulog sa isa't isa. Nagsimula ako sa maliit na bigasan hanggang sa napalaki ko ito. Kaya umusbong ang balita na si Rhoda raw ang naging dahilan
kung bakit lumaki ang negosyo ko. Hindi ko na lang din pinapansin ang mga sabi-sabi dahil wala naman silang alam. Ang mahalaga alam ko sa sarili ko na sinikap kong maabot kung ano man ang meron ako ngayon. Nang ikasal kami ni Roda ay nagpagawa na rin kami ng sarili naming bahay at tumira kami doon bilang mag-asawa. Isinama na rin namin ang anak niyang si Sofia dahil ibinenta na rin ng asawa ko ang dati nilang bahay. Normal ang buhay namin na para kaming tunay na pamilya. Yung normal na buhay na may nanay, tatay at anak. Masaya kami kahit hindi kami ganun ka-close ni Sofia. Nag-uusap pero hindi ganun kadalas dahil busy na rin siya sa pag-aaral sa kolehiyo. Itinuring ko na ring anak si Sofia simula nang maging kami ni Roda. Nagkaroon ako ng instant anak na alam kong mamahalin ko na parang kadugo at hindi nagbago ang pakikitungo ko sa kanya. Sa tahimik at normal na pamumuhay naming pamilya, hindi ko alam na meron palang hindi inaasahang pangyayari ang magiging dahilan ng pagbabago ng buhay naming lahat, lalong-lalo na sa pagsasama namin ni Roda at higit sa lahat sa anak-anakan kong si Sofia. Habang nasa warehouse ako ng bigasan namin, nagkaroon ng aksidente sa kunuhan ng minamanage ni Roda. Nagkataon na nandun naman siya at 4 ng mga tauhan niya ang kasama sa aksidente. At kabilang na dun si Roda. Na-dislocate yung kaliwang paa niya, dahilan para hindi siya makalakad. Sinabi naman ng doktor na maibabalik pa yun sa dati. Pero matatagalan at kailangan ng regular therapy para mas mabilis na makatulong na maibalik sa dati ang mga paa niya. Sinagot naman ni Roda ang lahat ng gastusin ng mga trabahador na kasama sa aksidente. Kaya talagang napagastos siya ng malaki. Hindi naman daw niya pwedeng pabayaan ang mga trabahador namin na itinuring na rin naming parte ng aming pamilya. Dahil din sa aksidenteng yun, malaki ang naging epekto nito kay Roda. Bukod sa naka-wheelchair siya, ang isa pang dahilan ay matagal niya raw na pinagpaguran yun. At masakit para sa kanya na nakikita at unti-unti na itong bumabagsak dahil hindi niya na ito halos maasikaso. Pagdating kasi sa negosyo ay talaga namang hands-on si Roda. Si Sofia ang naatasan niya na humawak. Pero hindi nito yun magawa ng maayos dahil nakafocus sa pag-aaral ang dalaga. Pinupuntahan ko naman kung minsan. Pero hindi ko talaga ganun maasikaso dahil nga marami rin kaming negosyo na dapat asikasuhin. Sinabi ko rin sa kanya na pagtutulungan namin ito, pero ayaw niya daw na madamay pa ako sa problema niya. Sa dahilan na ang negosyong ito ay naiwan sa kanila ni Sofia nang yumao nitong asawa. Dahil sa mga nangyari, unti-unti na ring nagbago si Roda. Nawala na rin ang pagiging masiyahin niya at naging mainitin na rin ang ulo nito. Pati ang sex life naming mag-asawa ay nawala na rin. Lagi na lang siyang tumatanggi sa akin. Madalas wala sa mood o di kaya naman ay laging stress. Pati ang anak niya ay nadamay na rin sa lahat ng problema niya. Pati allowance ni Sofia ay nabawasan na rin. Sweetie, hindi ba pwedeng wag mo na lang idamay ang pagbabawas ng allowance ni Sofia? Siguradong mahihirapan ng anak mo't lalo na't nasa college na siya. O kaya naman, pwede naman na ako na lang ang magbigay ng allowance niya. Paglalambing ko kay Roda. Kailangan rin niyang matuto. Hindi pwedeng lagi na lang sobra ang mabibigay sa kanya. Sabi nito sa akin na medyo mataas ang tono. Sweetie, sa tingin mo madadalian siyang mag-adjust? From 500 ay magiging 100 na lang. Hindi ba parang sobra na yun? No, Josh. Tama lang yan para matuto siya. At isa pa, hatid sundo na siya ng driver papunta sa school. And half day lang din ang pasok niya. Madiing sabi ni Roda. Hindi na ako nagsalita dahil alam kong hahaba lang ang usapan naming mag-asawa. Talagang pinanindigan ni Roda ang pagbabawas ng allowance ni Sofia. Dahilan para lumayo rin ang loob ng anak niya sa kanya. Madalas ay late na umuwi si Sofia. Hindi na katulad ng dati na maaga siyang umuuwi at talagang sumusunod sa mami niya. Minsan nga, nahalata kong lasing na itong umuwi pero hindi ko na sinabi sa asawa ko.
dahil alam kong pag-aawayan nila yon ng matindi. Kinausap ko si Sofia nung minsang dalawa na lang kaming naiwan sa bahay at nadatnan ko siyang nag-aalmusal sa kusina. Sofia, hindi magandang umuuwi ka ng lasing. Hindi ko nagugustuhan ng ginawa mo at lalong-lalo na ng mami mo. Wika ko sa dalaga. Sabihin mo kung ano ang gusto mo. Buhay ko to at alam ko ang ginagawa ko. Sige, magsumbong ka kay mami for all I care. Matapang na wika ng dalaga. Alam ko naman, pero hindi ka dapat nagre-rebelde ng ganyan dahil sa pagkat ng allowance mo ng mami mo. Pwede mo naman akong sabihan kung may kailangan ka. Kaya nga hindi ko sinabi sa mom mo dahil alam kong lalo siyang magagalit sa'yo. Sabi ko sa paraang alam ko na maiintindihan niya. Hindi nga niya napapansin na nahihirapan ako. Ano bang akala niya sa mga hinihingi ko na kailangan ko sa school? She thinks na nagsisinungaling ako. I understand na nabawasan ng allowance ko. Pero yung hihingi ako sa kanya para sa mga projects ko, pati na rin yung mga ibang kailangan sa school, ni hindi niya ako naintindihan. Sabi niya sa akin na naluluha pa. Huwag kang mag-alala. I will talk to her. Sa ngayon, kung may kailangan ka sa school, magsabi ka lang sa akin at hindi yon malalaman ng mami mo. Sikreto lang nating dalawa yon. Sabay ngiti sa kanya para mawala ang pagkalungkot ng mga mata niya. Nakita ko naman na napangiti si Sofia. Salamat po, Tito. Sorry din po kung nakita niyo ako nalasing na umuwi. I felt so alone lang kaya ako ginawa yun. I promise na hindi ko na yun uulitin. Tumango ako sa sinabi ni Sofia. Tinap ko ang likod niya at umalis na. Nung napalingon ako sa kanya, itinuloy niya ang pag-aalmusal niya na may pilyang ngiti sa mga labi. Hindi man kami ganun ka-close ni Sofia, alam ko na mabuting anak rin naman siya. Lumipas ang buwan, unti-unti na ring bumuti ang pakiramdam ni Rhoda. Unti-unti na rin siyang nakarecover sa kanya. Dahilan kaya palagi na siyang wala sa bahay dahil inaasikaso niya na ulit ang negosyo niya. Naging busy siya dito dahil gusto niyang ibangon ito ulit sa pagbagsak. Ako naman ay nag-aasikaso pa rin sa iba pa naming negosyo. Nanatili namang lihim ang pagbibigay ko ng allowance at mga kailangan ni Sofia sa school. Minsan nung kaming dalawa lang sa bahay, kumatok siya sa kwarto namin ng mami niya. Tito? Sabi niya sa malambing na tono. Pagkatapos ay unti-unting binuksan ng pinto at tumuloy siya sa pagpasok. Nanatili siya sa likod ng pinto at nakita kong napakrossleg siya habang nakatayo. Ngayon ko lang nakita na ganito pala siya kakinis at kaganda kapag tititigan ng malapitan at seryoso. Pero mabilis kong inalis kaagad ang iniisip ko dahil alam kong mali yun. Itinaas ko ang dalawang kilay ko nang nakangiti. Alam kong may kailangan na naman siya. Ganito kasi siya kapag may kailangan. Simpleng naglalambing. Dahan-dahan siyang lumapit sa kama habang nagsasalita. Tito, may lakad po kasi kami ng friends ko this weekend. Alam ko pong hindi tama kung sa inyo pa po ako hihingi. Pero nag-try po kasi akong humingi ng allowance kay mami pero nireject niya lang po yung request ko. Dahil hindi naman daw po tungkol sa pag-aaral. Mahabang litanya ni Sofia. Ako naman ay nakangiti lang habang nakikinig. So, bakit ka nandito? Nakangiti ko pa ring tanong sa kanya. Sinusubukan ko lang po kung pwedeng makahingi ng allowance sa'yo. Para sa lakad nga po sana namin this coming weekend. Sagot ni Sofia. How much do you need? Tanong ko ulit sa kanya. 10,000 po sana. Nagulat ako. First time niya kasing humingi ng ganito kalaking halaga. Hindi rin biro para sa estudyanteng katulad niya. Mukhang malaki-laki ang hinihingi mo, Sofia. Di ko na kayang ibigay. Diretsyong sabi ko. Well, ang totoo, kaya ko namang ibigay. Pero kailangan pa naming pag-usapan ni Rhoda dahil alam kong sobra-sobra na yon. Please, Tito. Pagmamakaawa nito habang nagpapakyut pa. Nakaupo na ito sa dulo ng kama.
Nag-iisip naman ako kung dapat ko ba talagang ibigay agad yung hinihingi niya. How about may kapalit? Ano pong pwede kong gawin para mapagbigyan mo ko sa hinihiling ko? Tanong nito at halatang desidido na. Ikaw? Tanong ko at nakita ko na lumaki ang mata niya sa gulat. Ang ibig kong sabihin, ikaw, anong gusto mong kapalit? At first you insist na may kapalit, di ba? Mabilis kong sabi dahil baka kung ano pa ang isipin ni Sofia. Nakita ko namang napangiti siya. How about massage po? Magaling po akong mag-massage. Suhestyon niya na halatang gustong-gustong mag-rant ang hiling. Okay, sabi ko naman. Tuluyan na siyang lumapit sa akin at minasahay ang ulo ko at likod. Sa ginawa niyang to, nag-iba ang pakiramdam ko. May nabuhay sa pagkatao ko na hindi dapat. Kakaiba ang bawat hawak na ginagawa ni Sofia. Tama na, Sofia. Sabi ko at baka hindi pa ako makapagpigil. Baka kung ano na ang magawa ko. Ibinigay ko na kaagad yung kailangan niya. Kinuha niya kaagad yun at patakbong lumabas ng kwarto sabay pahabol ng, "Salamat, Tito," na may malambing na pananalita. Hindi ko akalain na magiging ganun ang epekto sa akin ni Sofia. Nagustuhan ko ang mga haplos niya at hindi ko maiwasan na talagang may mabuhay sa pagkatao ko. Minsan ay nagkasalubong kami sa may veranda at napakalawak ng ngiti niya sa akin. Tinanong niya ako out of nowhere kung kumusta na daw ba ang sex life ko. Hindi ko nasagot agad yung tanong niya dahil sa gulat. At nasagot ko na lang siya ng good. Kahit na ang totoo ay malamig pa rin ang mga gabi ko dahil hindi pa rin bumabalik ang gana ni Roda sa kama. Nakita kong napatango naman si Sofia at dumiretso na siya papasok sa kanyang kwarto. Napailing-iling na lang ako dahil hindi ko alam kung bakit bigla niyang natanong sa akin yun. Kinahapunan, nagkakapi ako sa may garden nang harapin ako ni Sofia. May hawak rin itong isang tasa ng kape. Tumabi siya sa akin, kaya nagkaroon din ako ng pagkakataon na tanungin siya. How about you? Your sex life? I mean, may experience ka na ba? Tanong ko rin dito. Oo, dun sa first boyfriend ko. Hindi nga lang kami nagtagal. He's a playboy, halata naman. Nakatingin sa kawalan niyang sagot. Huwag mong sabihin yun sa mami ko ha. Ayokong kung ano ang isipin niya sa akin. Wika ni Sophia sabay higop ng kape. Tumango ako at tumayo dahil hindi ko na gusto yung awkwardness sa pagitan naming dalawa. Hanggang isang hapon na nagbabasa ako ng libro sa may kama, nang kumatok ulit sa kwarto ko si Sofia. Dumiretso naman siyang pumasok nung sinabi ko na tumuloy na lang kung sino ang nasa labas. Madalas kasi bago pumasok sa kwarto si Roda ay kumakatok rin siya. Kaya naman hindi ko inaasahan na si Sofia yun. Nagulat ako pero patuloy ko pa ring binabasa ang libro na hawak ko. Pwede po bang humingi ulit ng allowance? Ibibigay ko kaagad ang kapalit. Lumaki ang mata ko nang bigla niyang ibinaba yung libro na binabasa ko. Pagkatapos ay hinalikan ako sa labi. Kinuha niya agad ang wallet ko na nakapatong sa study table at kumuha doon ng 500 pesos. Salamat. Wika nito sabay labas sa kwarto ko. Dahil sa ginawa ng dalaga, paikot-ikot ako sa buong kwarto ng hapon na yun. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Alam kong mali ang ginawa ni Sofia, pero patuloy kong iniisip-isip yung ginawa niya. Hindi niya rin maiwasang tanungin ang sarili niya kung tama ba ang kanyang naging reaksyon. Ano ba dapat? Hindi ako mapakali kaya lumabas ako ng kwarto at dumiretso sa kwarto ni Sofia. Walang katok-katok at binuksan ko ang pinto. Pagbukas ng pinto ay diretso ko siyang tinanong. Ano yun, Sofia? Naguguluhan kong tanong sa kanya. Hindi mo po ba nagustuhan, Tito? Sabi niya sa malambing na tono. Hindi ko alam na may pagkapilya pala itong stepdaughter ko. Pwede niyo naman po akong gantihan. Namumungay ang mga mata ni Sofia.
Hindi ko alam kung ano ang naramdaman ko nung nakita ko siyang nakasando lang. Parang may kung anong sumanib sa akin, kaya naman nawala na ako sa aking sarili. Nanginginig akong lumapit sa kanya at hinila ko siya papalapit sa akin. Hinaplos ko ang mukha niya hanggang sa hindi na ako nakapagpigil pa at tuluyan ko na siyang sinunggaban. Hindi ako nakaramdam ng pagtutol kaya pinagpatuloy ko ang aking ginagawa. Hanggang sa sinubukan ko ng pasukin ang pintuan ng langit. At dahil ang akala ko ay meron ng experience si Sofia, ay hindi ako nag-ingat. Kaya naman napamura na lang ako dahil nagsinungaling sa akin si Sofia. Sofia, bakit ka nagsinungaling? Naguguluhan kong tanong dito. Naluluha siya nung makita ko ang mga mata niya. Sabi mo meron ka ng experience. Hindi ko pa rin makapaniwalang tanong. Kita kong tumulo ang mga luha sa mata ni Sofia. Ituloy mo, Josh. Narinig kong sabi niya kaya sinunod ko siya. Tuluyan na akong nawala sa sarili at lalo pa akong nabaliw sa kaalamang buong pusong ipinagkaloob sa akin ni Sofia ang kanyang sarili. At nang matapos ay hinihingal kami pareho sa kama. Hindi pa kami halos tapos magpahinga nung nagsalita si Sofia. Bumalik ka na. Baka makita ka ni Mami dito. Kaya naman agad akong lumabas ng kwarto niya. Hindi ko alam ang nararamdaman ko ng mga oras na yun. Ginusto ko yun pero may bumabagabag sa akin. At yun ay si Rhoda. Kinabukasan ay nagkita kami sa kusina ni Sofia. Hindi ko pinalagpas ang pagkakataon at kinausap ko siya. Sofia, hindi ko alam. Bungad ko sa kanya. Ayos lang tito. Ginusto ko rin yun. And I'm happy na sa'yo ko binigay. Wika ni Sofia. Pagkatapos ay umakyat na rin ulit siya sa kwarto niya. Yun na ang huli naming pag-uusap. Dahil kahit anong pilit ko na hanapin siya sa loob ng bahay, ay wala siya at alam kong umiiwas rin siya sa akin. At sa tuwing magkakaroon ako ng pagkakataon, pinupuntahan ko siya sa kwarto niya, pero hindi ko siya madatnan doon. Hanggang sa minsang umakyat ako sa kwarto niya at nakapagdesisyon na ako na panindigan siya sa mami niya. Nakita ko sa ibabaw ng kama niya ang isang pregnancy test. Positive yun. Kabado man, agad akong lumabas ng kwarto para hanapin siya ulit sa buong bahay. Gustong-gusto ko siyang kausapin ng mga oras na yun. Pero hindi ko siya makontak at ang tagal rin niyang umuwi. Sa paghihintay, ay nakita kong sabay silang umuwi ng mami niya at nagtatawanan pa. Halatang nagkaroon ng bonding ang dalawa. "O Josh, bakit parang nakakita ka ng multo?" Tanong ni Rhoda sa akin. Wala sweetie. Nagulat lang ako. At masaya na rin dahil magkasama kayo. Sagot ko naman. Oo. Nag-shopping kami sweetie. Masayang sabi ni Rhoda sabay taas ng mga pinamili nila. Kumain din kami sa labas. Dagdag pa nito. Nakita ko namang umiiwas ng tingin sa akin si Sofia. Ako na po ang bahala dito, Mami. Sige, iaakyat ko muna tong mga pinamili natin. Sweetie, magaling mamili si Sofia ng para sa'yo. Sa totoo lang, karamihan ng para sa'yo ay siya ang namili. Masayang-masayang sabi ni Rhoda. Pagkatapos, umakyat na ito sa kwarto para ihatid din sa room ni Sofia ang mga pinamili nila para sa kanya. At nung kaming dalawa na lang ni Sofia, hindi rin kami nagkaroon ng pag-uusap dahil panayang iwas niya sa akin. Nakahanda na ang mga pagkain nang bumaba si Rhoda para kumain. Nagtaka naman ako dahil kitang-kita sa itsura niya ang pagpipigil ng galit nang umupo na kami sa hapag. Anong ibig sabihin nito, Sofia? Malakas na sigaw ni Rhoda sa anak niya sabay sampal. Napanganga ako dahil hawak ni Rhoda ang pregnancy test. Bakit ba hindi ko nalang kinuha yun kanina? Sorry, Mami. Mabilis na pumatak ang luha sa mga mata ni Sofia. Hindi ako makakilos sa aking kinauupuan at gusto kong lumubog na lang. Kasalanan ko to. Pinag-away ko pa ang mag-ina.
Sino ang ama, Sofia? Paulit-ulit na tanong ni Rhoda pero iyak lang ang tanging sagot ni Sofia. Kung ano-ano ng salita ang binibitawan ni Rhoda sa anak at nasasaktan ako para dito. Hindi ko na talaga alam ang mararamdaman ko. Napakabigat sa pakiramdam. Pinagkatiwalaan kita tapos ganito lang ang gagawin mo. Umiiyak na sabi ni Rhoda sa anak. Hindi mo man lang ako binigyan ng kahihiyan. Pasigaw na sabi pa nito. Tama na muna, Rhoda. Hindi mo na hinintay na magsalita ang anak mo. Nanginginig na sabi ko. Pagkatapos nun ay hindi na ako nakarinig ng salita mula kay Rhoda. Umakyat na ito at dumiretso sa kwarto. Ako ba? Tanong ko kay Sofia. Bakit hindi mo sinabi? Hindi sumagot si Sofia at ngumiti lang ito sa akin. Umakyat na rin ito at dumiretso sa kwarto niya. Para akong pinagbagsakan ng langit at lupa. Anong ibig sabihin nun? Ako nga. Simula nun ay hindi na ako mapakali. Gustong-gusto kong makausap si Sofia. Desidido talaga akong kausapin siya. Nung makita kong mahimbing nang natutulog si Rhoda, ay tinahak ko ang daan papunta sa kwarto ni Sofia. Pananagutan ko siya at alam kong kailangan niya ako ngayon. Bukas na bukas ay kakausapin naming pareho ang mami niya at sasabihin ko ang totoo. Pagbukas ko ng pinto, ay nilibot ko ang kwarto pero wala siya doon. Tanging 2 sulat sa ibabaw ng study table niya ang bakas na iniwan niya. Isa para sa akin at isa para sa mami niya. Binasa ko ang sulat na para sa akin. Dear Tito Josh, or should I say Josh? Alam kong ikaw ang unang makakapunta sa kwarto ko, kaya alam kong ikaw ang unang makakabasa ng sulat ko. Pasensya na kung nilandi kita. Pero minahal na kita simula pa nun, kaya naghanap ako ng pagkakataon para makasama ka. Nakakita ako ng pagkakataon, kaya sinubukan ko. Masaya akong makasama kita sa maikling panahon. Alam kong mali ang nararamdaman ko dahil you're with my mom. Hindi ko rin alam kung ano ako sa'yo, pero ito lang ang tatandaan mo. Mahal kita at mamahalin ko rin ang magiging anak natin. Alam kong paninindigan mo ko kapag nalaman mong sayo to, kaya mas pinili kong wag na lang sabihin. Please stay with my mom. Don't say any words to her. Keep it as a secret para sa ikatatahimik nating lahat. Mahal ko ang mami ko at alam kong mahal ka rin niya. Ayokong masaktan siya dahil sa akin o sa mga magiging desisyon mo. Hindi bali nang ako na lang ang masaktan, wag lang siya. Mahal kita. Mahal ko ang mami ko kaya pinili kong lumayo na lang. Alagaan mo siya ha. Huwag mong iaalis ang mata mo sa kanya. Huwag mo na rin akong hanapin dahil hindi mo rin ako makikita. Ako na muna ang bahala sa anak natin. Mamahalin at aalagaan ko siya kung gaano kita kamahal. Sa tamang panahon at pagkakataon, ako ang magpapakita sa inyo. Halos madurog ang puso ko dahil sa sulat na yon. Ilang buwan na rin ang lumipas at hindi ko na rin sinubukan pang hanapin si Sofia dahil yun ang hiling niya sa akin. At iginagalang ko yun. Kahit may mga oras na naiisip ko sila at maraming tumatakbo sa isip ko kung kumusta na ba sila. Pinatawad din agad ni Rhoda ang anak niya at hiniling na umuwi na rin ito. Sinubukan niya ring hanapin si Sofia pero nabigo rin siya. Hindi na rin niya sinisisi ang sarili dahil nag-iwan si Sofia ng assurance na aalagaan niya ang sarili niya at magiging apo nito. Nakalagay rin sa sulat ni Sofia sa mama niya ang iniwan sa kanya ng papa niya na ari-arian at bank account na sila lang mag-ama ang nakakaalam. At bilang pagbabayad ng kasalanan, iginugol ko na rin ang panahon ko kay Rhoda dahil ayaw ko ring maging unfair sa kanya. Sa lihim kong pagkakasala. 5 taon nang lumipas at tahimik kaming nagsasama ng masaya ni Rhoda. Pinuno namin ang mga panahon na magkasama kami. Nag-travel kami all over the Philippines at minsan pa nga ay sa ibang bansa pa. Nakokonsensya pa rin ako sa ginawa ko.
Minsan ay bigla-bigla na lang ako magsosorry kay Roda. At ang lagi niya lang sagot, kung ano man yun ay napatawad na kita. Ngunit alam kong kapag nalaman niya ang totoo, ay masasaktan ito ng sobra. Hanggang sa nagkasakit na ito dahil na rin sa edad nito. Idagdag pa ang komplikasyon nung naaksidente siya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, umuwi si Sofia kasama ang anak namin. At sa kauna-unahang pagkakataon, nalaman kong babae ang anak namin. Samantha ang pangalan nito. Niyakap ko ng mahigpit ang bata nang makita ko. Ganon din si Sofia sa mama nito. Matinding iyakan nang nangyari at lahat ay bumubuhos ang emosyon. Alam kong ito na rin ang pagkakataon ko na masabi kay Roda ang totoo sa harap ni Sofia. Sweetie, nagkamali ako. You know how much I love you and you need to know the truth. You deserve it. Tanging-tango lang ang sagot ni Roda sa sinabi ko. Sa mahabang panahon, itinago ko ang katotohanan na ako ang ama ng anak ni Sofia. I'm sorry. I'm really sorry. Mangiyak-ngiyak kong sabi at ganun rin si Sofia at Roda. Alam ko, nagulat ako sa sinabi ni Roda. Natigil ako sandali at tinitigan siya na naluluha ang mata. At tinitigan ang reaksyon ng mukha niya. Binasa ko yung sulat niya sa'yo na nasa bulsa mo. Lalo akong nasaktan sa nalaman. Matagal na palang alam ni Roda ang lahat. Hindi ko ma-imagine kung gaano kasakit ang pinagdaanan niya. After 3 months simula nang dumating si Sofia, ay nawala rin si Roda. Bago siya nawala, ibinilin niya kami sa isa't isa ni Sofia. Hindi pa man kami ready sa panahon na to, alam naming pareho na darating ang pagkakataon na yon. Ang tamang panahon para sa amin ni Sofia at para sa anak namin.